Wala dun sa haligi ng bahay, kailangan yun lagi ang mataas, pababa, papunta rito sa atin. Palayo ang tubig. Pag pumatak ang tubig, palayo. Mataas yung lugar ko doon, so ang tubig pupunta rito. Pero kailangan kontrol mo yung pagdaloy niya. Kailangan hindi pasalpok sa bahay. Now, kita niyo nagpo-protrude. Naka exposed na plastic, like meron silang baseboard dyan. That's a plastic plastic membrane. So sa loob niyan about 6 feet, maybe deeper, mula sa ground level pababa, I don't know, 6 to 8 feet hanggang maka-reach nila yung base. Pinalitadahan yan, so lagyan nila ng yung asfalto, and then lagyan nila ng membrane. That way yung tubig na nakikita nyo sa ilalim hindi papasok dun. Hindi to habang buhay, eventually madidegrade din sila. Kaya there will be it will take a while. It will take years, maybe 20 years or more. I think ang average na warranty ng mga kampanya nito 20 years, and most of the kampanya na gumawa nito, by the time they're out of business. Pero kayang gawin natin to in DIY, very easy. It's just kailangan lang ng tiyaga, tsaka yung lakas. Syempre babaritahin mo yan, hukay. Doesn't have to be long kung kailangan yung i-waterproof yung bahay ninyo. So nakikita nyo yung grade. Hindi ko na ipo-focus, pero pababa pa rin yung grade. Now I'm not concerned kasi yeah, of course may waterproof na siya, diba? Tsaka may sampang pa kami. Pero you have to stick with the philosophy, diba? Na kailangan pala yun ng bahay. So ngayon they're fine, and ang tubig talaga napupunta dito and then pupunta ron. May alulod ako doon, rain gutter, so wala talaga ditong pagpunta ng tubig. Pero that has to be corrected. Not this year. What's left of this year. No, almost November na ngayon, and we will fix that eventually. Pero ngayon I'm not so concerned dahil alam ko dito, you could tell iba sa kulay, tuyo doon. Hindi talaga, kasi nag-uulan ngayon lately. Hindi siya nababasa talaga, and kailangan ko lang i-grade, so I'm not too concerned. Pero again, kailangan, lalo doon sa mga walang mga waterproof pa sa bahay, at yung kanilang weeping tile ay luma, kasing luma ng bahay, and kailangan talaga na palayo. Isipin nyo lagi ng bahay nyo nakalagay sa tuktok ng bundok, top of the hill. Kaya pag ulan, kailangan ng tubig palayo ng bahay. Hope that makes sense. Bakit mo ginaganyan yan? Okay, meron akong nire-renovate nga itong bahay namin dito, itong simpleng bahay naming pamilya, and hindi ko na alam, dami kong in-upload, pero I think, not sure kung in-upload ko yung about the yung bathtub na up sa taas. Hindi na po pwede siya, at pero intact pa rin siya. It's just the renovation, at pwede namang makabili ng bago. Ngayon bumili na kami ng bago, pero intact pa rin siya. Konting mga pangangalawang lang, yung spotting lang na eventually maglilid sa kalawang. Kaya sabi ko po pwede pa, pero dahil bago na nga. Anyway, imbis na itapon, imbis na payamanin ko uli yung guy ko na yung junkman ko na nagongolekta ng mga trash, yung mga machines ko, mga bakal dito. Naisip ko na ilagay dito yung bathtub. Oo, hindi para maligo tuwing winter.
doon ko i-impact yung aking mga lupa. Kasi sa inyo mga may katagalan ng sumusubaybay sa akin, alam yung mahilig ako mag-garden. At ginagawa ko kasi tinatanggal ko yung iba karamihan sa mga pasuko. Hindi lagi binabalik ko yung mga lupa. Iniipon ko sa isang sulok, tapos pagdating ng spring, taniman, tagsibol, hinahalo ko yun ng bagong pataba ng compost ko para fresh ulit yung lupa. Tapos panibagong taniman na naman. Isip ko ilagay dito. Hindi nga maganda kasi bathtub yun, di ba? Nasa tagiliran ng bahay. Pero I have an idea. Isa pa, wala naman talagang pumupunta dito kundi ako. Dito ako nag-hangout din. Kaya gusto kong eksperimentuhan yun kasi mga bagay dito madaling itapon. Okay? Kaya yun ang gagawin ko. Tatapon ko rin yung mga I don't know, lalagyan ko ng lupa or compost, basta mapapaganda ko siguro yun kasi papalibutan ko ito ng tanim, parang bahay kubo, yung mga tanim na pang pakpet, maybe pati yung wall lagyan ko ng gumagapang na mga ampalaya, di ba? So yun ang plano ko dito. Ang dami kong plano, no? Pero ito isa kaya kong gawin. Ang dami nangyayari ngayon sa fall at sa mga hindi nakakaagapay sa panahon at sa buhay. Sana'y malampasan nyo ito kasi hindi nga biro na kailangan tuloy-tuloy lang at makakatapos rin tayo. Basta wag mag-give up at kung kailangan humingi ng tulong sa iba, kung pamilya, pagtulungan, di ba? O sige na at mag-uumpisa na ako nito. Mabuhat kasi nandiyan kayo nakaharang, so yatas ko muna kayo para diretso na. Diretso daw, titigil ka rin naman dito para i-adjust mo yung camera. Siniloloko muna kayo. Napaka magbuhat, hindi drag Okay. Ano to? Lagay dito. Isa dito yung wall.
Ano sa tingin niya? Nandito yung butas, so kailangan nakatilt yung ganun para yung pag nagkatubig dito siya madidrain, wala magko-collect dito. Eh tayo mataas yun eh, pwede kong paikutin pero wala ito, itong parang wall. So I think gusto ko ito kasi nakaharap ko na itong iniisip ko ng coating niya. So ito yung lumang bathtub. Iisip ko kung may paso ako doon, paso dito na medyo siguro nalagyan ko ng paso dito, o tanim dito para makita yung palaya, talong, kamatis kung naman. Tapos sa paagusin natin yung kangkong para matakpan to, di ba? Itong kulay puti. Or maybe extend ng konting garden bed dito, di ba? Para tumas yung mga yung nga, talong, sili, lara, kamatis. So the whole idea para matakpan ko, para hindi naman masakit sa mata. Ano sa tingin niyo? Nasaan na ba ako? Yan, so yun ang gagawin ko dito. We'll see. And siguro sa next spring, summer, dahil sa summer, makikita nyo kung paano ginawa ko. Ngayon kung wala kayo nakitang video, that means hindi may nangyari na hindi ko nagustuhan, nagbago isip ko. At hindi naman dito ako kagandahan. Hindi ako pinupunta ng pamilya ko naman ang gawin ko sa paligid ng bahay. Kaya pwede ako maglagay ng tent dito pag winter at pretend na nasa wilderness ako, nasa Alaska at nag-vlog siguro at meron akong bonfire. Tapos pwede kang matulog sa tent mo, you know, to show na you can still survive sa negative 30 or negative 40 degrees ng proper gear. Tsaka pala you can see na sa mga video ko nakikita nyo na so hindi ko binibigay yung mga clothes ko. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon at chance, check out itong brand na to, Carhartt. A lot of people are wearing this now, buying it, this kind of brand. May Patagonia, which is maganda. Helly Hansen, super kalaban ng Carhartt. Helly Hansen H/H, pero para sa akin, I think na guys, subok na itong pantalon na to. And you may think na ang gamit ko ngayon na napakakahal, pero yeah, pero they serve a purpose. And at it's worth every penny. Tuloy itong pantalon ko ito, kung maong ang gamit ko, hindi yung maong na mamahalin sa mga mall na yung makikita na like Levi's, ano pa ba, Wrangler, ano pa ba yung masikat ngayon na hindi sila maglalast. Dito, komportable at baby din, pero ito matibay pa rin. This one here, yung sweater ko, this is, it keeps me warm. Lagyan ko lang ito ng outer shell or yung windproof na jacket. I'm thirsty, I'm good. Kaya it's all about layering. Pag-uusapan natin yan. May narinig ako na may napanood ako na actually ilan na sila pinopromote nila yung makapal na suot. I don't recommend that. It's about layering. People saying na mahirap ang layering, mabigat. Trust me, layering is the key. Okay? Layering. Tatagay ang buhay mo, layering ka. In the long run, magsaserve ng purpose sa'yo talaga, hindi na napahaba ng layering. Nasa tama rin yun. Base layer, and you have mid layer, and you have your jacket or outer shell. Typically yun ang kailangan mo. Nag-iikot yun sa
Kasi nagsasabi na ako ngayon. Yeah. So pag-usapan natin yan, I'll show you anong gamit ko. And maybe you give me some time na bigyan niyo ako ng oras sa video ko na panoorin sabihin ko pagdating doon, dahil I think may konti ako masasabi sa inyo, a guy na nag-spend almost all the time, almost the whole day or the whole night sa labas, and every time nag-drop ang temperature or every time may snowstorm. No kidding, every time na may snowstorm wala ako sa bahay, nasa labas ako. I'm clearing properties, and you may think, oh, that's crazy, baliw ka, lakay. No, it's very satisfying, and keeps me healthy, keeps me strong, lalo na dito. At hindi mo ma-achieve yun kung hindi tama yung suot mo. You're miserable, and miserable dahil mali ang suot mo. Pag pinawisan ka, pag lumakas ang hangin, pag nag-dip ang temperature, kapag may mga basa tulad ng ulan, yes, nagkakaulad din kami dito. Ayan, proper gear. Okay. Ayan. I hope magawa ko yung video na yun. Just ang mapapayo ko lang, daming lamok pa rin, pero slow down, do some real good research, okay? Para malaman nyo yung kailangan nyo. Nahihirapan, kaya ano napapatagal sa'yo para magsabi ng lakay, nakita nyo na sa video, nahihirapan ako magsalita, magpaliwanag. Eh na kapag gusto ko talagang paliwanag, lumalaki, umahaba yung video. Katulad nito, nag-umpisa ako dito, and I'm talking about this. Sabi na mag-note ako, sabi ng pamilya, maglagay ako ng note para lang ko. Yeah. Ay. Pero still, dito pa rin ako, walang note. Nandito lang, and then kapag nag-roll na yung camera, I'm all over the place, right? Katulad ngayon. Yeah, layering ang tama. I'm sure marami dyan sa internet, and you all have the light from the option. So ito ngayon gagawin ko, mukhang maganda siya. Mapupuno ito ng lupa, compost, nakikita nyo. And maybe make this all green, itong side na to. Maybe sa summer, pakita ko sa inyo. Ang dami na lang muna. All over the place. Masasani dito. At stay warm. Okay. Hanggang sa muli.